inyo mga kapatid sa Panginoon. Tayo ngayon ay nagkakatipon sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo at sa pamamagitan ng kanyang salita ay nakaka-fellowship natin o worship natin ang ating Diyos sa ating kalipunan ng mananampalataya na nagtitipon kay Kristo sa ating iglesia ito. Papatuloy tayo sa ating Sunday Bible class at ang ating patuloy na tinatalakay ay patungkol sa Building Confession of Faith, Article 23. At ito ay ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral dito sa Article 23 na sinimulan natin noong nakaraang Sunday Bible class. At ngayon ay nais kong basahin muli upang remind kayo at mapapaalalahanan tayo ng ating Confession of Faith dito sa Building Confession of Faith, Article 23. At nais ko pong basahin, and I quote, "Sumasampalataya kami na ang aming kaligtasan ay nababatay sa kapatawaran ng aming mga kasalanan para sa kapakanan ng Jesucristo. At doon ang aming katwiran sa harapan ng Diyos ay ibinibilang. Gaya ng itinuro ni David at Pablo sa amin, ipinapahayag na ito ang kaligayahan ng tao, na ang katwirang ibinibilang ng Diyos sa kanya ay hindi batay sa mga gawa. At ang apostol ay nagsabi, sila ngayon ay tuturing ng ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Kung kaya, lagi naming pinangahawakan ang batayang ito at ipinalalagay ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos. Nagpapakumbaba kami sa harapan niya at kinikilalang gayon nga ang kalagayan namin nang walang pagpapanggap at pag-aangkin ng anumang merito mula sa amin. Umaasa at nagtitiwala sa pagtalima ni Kristo lamang na ipinako sa krus na nagiging amin kapag kami ay sumasampalataya sa Kanya. Ito ay sapat upang matakpang lahat ang aming mga kasalanan at makaharap sa Diyos ng may pagtitiwala. Tinalaya ang konsensya sa takot, sindak at pangamba na di kailangang sumunod sa ehemplo ng aming unang ama na si Adan, na nanginginig at nagtangkang itago ang sarili sa pamamagitan ng pagtatakip ng dahon ng igos. At tunay, kung tayo ay haharap sa Diyos na umaasa sa ating sarili lamang o sa iba pang mga nilalang, gayong napakaliit, tayong lahat dapat ay matupok. Kung kaya, ang lahat dapat ay manalangin kasama si David, O Panginoon, huwag kang pumasok na kasama ng iyong lingkod sa kahatulan, sapagkat walang taong nabubuhay na matuwid sa inyong harapan." Lahat po na yan ay based on the scripture, sapagkat napakarami pong footnotes na nakalagay sa ilalim. Ang original title nitong Article 23 na ating binasa ay patanong. At ang title nito ay, "Saan nababatay ang pagpapawalang sala sa atin?" Ulitin ko, saan nababatay ang pagpapawalang sala sa atin? Subalit, binigyan ko siya ng title lesson, and I quote, "Pagpapawalang sala ng Diyos sa atin kay Kristo." So ito po yun, pagpapawalang sala ng Diyos sa atin kay Kristo. Pinag-aralan natin noong nakaraang Sunday Bible School natin yung katanungan na how can a holy God and righteous God
acquit sinful men and forgive their sin. Ulitin ko po. How can a holy God and righteous God acquit sinful men and forgive their sin? Napakagandang tanong, sapagkat paano na ang banal na Diyos at matuwid na Diyos ay pinawalang sala ang mga makasalanang tao at pinatawad ang kanilang kasalanan. At nakita natin nung nasa Sunday Bible class natin, yung Roman numeral number 1, by Christ's active and passive obedience. Doon natin nakita na by Christ's active and passive obedience. Ito ay nagpapakita na dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinawalang sala ng banal at matuwid na Diyos sa ating mga kasalanan dahil po kay Kristo. Nakita natin yung dalawang patotohanan sa kakumpletohan ng ating Panginoong Hesus when He was here on earth 2,000 years ago. Una, nakita natin yung active obedience of Christ. Ano ba yung active obedience of Christ? Tinignan natin yon na consisted of His perfect keeping of the law of God through His life. So, pag sinabing active obedience, kumpletong sinunod ni Jesus Christ. Yung kabuuan na hinihingi ng kautusan sa kabuuan ng kanyang buhay. So, pag sinabing active obedience, yung hinihingi ng Diyos na sundin ang law, ang kautusan, very familiar tayo sa Ten Commandments lang na nahati siya sa dalawang tableta, sa 2 tablets of stone. Pero, meron pa pong 611 na law sa Old Testament, kaya pumapatakbo ng 613 law, at meron pang mga iba na dapat pang ganapin ang isang tao. Ang lahat ng iyon ay perpektong sinunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya si Kristo lang po ang perfect na nakasunod ng kautosang iyon. Kung kaya, dahil nga po hindi natin kayang sundin yun, kapag tayo ng mga pinili at hinirang ng Diyos Ama, ay pinagkalooban ng kapanganakang spiritual o yung regeneration o yung pagbabago ng puso o yung born-again experience at sumampalataya ang ating mga kaluluwa at ating espiritu kay Jesus at si Jesus ay pinanghawakan natin completely as our Savior and Lord. Tayo po ay tinitingnan ng Ama na matuwid sa kanyang harapan dahil kay Kristo na ating pinanampalatayanan. Because Jesus was completely and perfectly keeping the law of God through His life. So yun yung active obedience. Yung pangalawa ay passive obedience of Christ. Ano ba yung passive obedience of Christ? Of His willing reception of the punishment of sinner breaking the law. So yun yung isa naman, ang ibig sabihin ng passive obedience ni Kristo, naglalaman ito ng kanyang tinatawag na willingness, yung kagustuhan niya na tanggapin ang kaparusahan ng mga makasalanang lumabag sa kautusan. So ibig sabihin, when it comes to our salvation, lahat po na yan ay nasa ating Panginoong Hesukristo lamang po. Kaya our being a righteous sa harapan ng Panginoong Diyos, ng ating Diyos Ama, ay sa pamamagitan ni Kristo. So ngayon naman, titingnan natin muli, the question is, how can a holy and righteous God acquit sinful men and forgive their sin? Muli, paano na ang banal at matuwid na Diyos
ay pinawalang sala ang makasalanang tao at pinatawad ang kanilang mga sala o kasalanan. Roman numeral number 2, by God decree from eternity past that elect sinners are justified through the death and resurrection of Christ. Ano po ibig sabihin ito? Sa Tagalog po, sa pamamagitan ng pagtatalaga mula sa walang hanggang nakaraan na ang mga hinirang na makasalanan ay mapapawalang sala o ipapawalang sala sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ng Kristo. So, pansinin lang po natin, mga kapatid. And my question is, mayroon na bang nakahandang justification o pagpapawalang sala ang Diyos bago ang pananampalataya? Ulitin ko. This is a very important question that we need to answer. Mayroon na bang nakahandang justification o pagpapawalang sala bago ang pananampalataya? So, this is a question. And the answer is here. Sa panig ng Diyos, in divine side, okay, sa panig ng Diyos, mayroon na. Mayroon na. So, ang sagot, sa panig ng Diyos, sa Diyos, mayroon na nakahandang pagpapawalang sala sa mga pinili. Pangalawa, sa panig ng elect sinners o sa mga makasalanang hinirang ay wala pa. Linawin ko ang pangungusap na mayroon nang nakahandang justification o pagpapawalang sala bago ang pananampalataya sa panig ng Diyos. Ulitin ko po yun. Linawin ko ang naging sagot ko na ito yung pangungusap na quoted, mayroon nang nakahandang justification o pagpapawalang sala bago ang pananampalataya sa panig ng Diyos. Why? Bakit po? Because of God's decree from eternity past. May nakahanda na pagpapawalang sala sa mga hinirang. May nakahanda na justification sa mga hinirang. Dahil ang sagot ay ibinigay ng banal na kasulatan ng Biblia dahil sa God's decree of God from eternity past. Sa puntong ito, nais ko na buksan nyo ang inyong scripture, ang inyong Biblia, sa 2 Timothy chapter 1, verse 9. 2 Timothy chapter 1, verse 9. Sabi po na 2 Timothy chapter 1, verse 9, ay ito. And I quote, ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, at tingnan niyo po itong kasunod. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa nagsimula ang panahon. Bigyan ko po ng diin ang salitang ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin kailan? Bago pa magsimula ang panahon. Now, gusto ko na basahin yung isang rendition ng King James Version. Ang sabi mo rito sa wikang English ay ito, who hath saved us and called us
with an holy calling, not according to our works, which was given us in Jesus Christ before the world began. Now, nakita nyo sa English? Which was given us in Christ Jesus before the world began. Bago pa magsimula ang panahon. Now, this is the God's decrees. Sa theology and sa doctrine, sa systematic theology, this is a God's decrees. Ito yung pagtatalaga ng Diyos. Mga pagtatalaga ng Diyos. Alam natin na sa ating confession, pinagtitiwalaan natin ng ganap na ang Diyos natin ay omniscience God. Meaning, alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng kaganapan. In the language of Apostle Paul, it was called, dito sa 2 Timothy 1:9, na bago pa nagsimula ang panahon. Or sa English, before the world began. Now, the word God's decrees, in other translation, is kanyang layunin. Kanyang layunin. Or sa other translation ng Bible ay His own purpose. His own purpose. Now, ang purpose o layunin na binanggit dito ay mula sa original na salita na prothesis sa Griego, prothesis, na ang kahulugan ay a setting forth of a thing, placing of it in view or exposed before God. Ano ibig sabihin po nito? Yung salitang purpose o layunin sa Greek ay prothesis, ang kahulugan niya ay setting forth. Pag sinabing setting forth, inihanda na. Inihanda na ang mga bagay. Nakahanda na yung lahat ng bagay. Yung placing of in view, inilagay na ito, nakita na ito bago pa ilagay. Or exposed before God. Ang ibig sabihin po nito, lantad na ito sa Diyos bago pa mangyari. Now, yung salitang before o bago, na nangangahulugang magsimula ang panahon na binanggit ni Apostle Paul bago magsimula ang panahon. Yun nakita natin, bago magsimula ang panahon sa 2 Timothy 1:9. Ang salitang bago o before ay mula po sa prefix word na pro. Salitang pro. Okay? Parang ito ay pre. Yung salitang predestination. Ang ibig sabihin ng pre, before o bago pa, ang salitang destination, pagtatalaga. Bago pa, may tinalaga na. O yung salitang bago magsimula ang panahon, ibig sabihin, yung Greek nito pro. In other words, yung time po natin and space, itong world na ito, yung Genesis chapter 1, ang Diyos po natin ay nandoon na. Kaya nga, ang Diyos po natin ay everlasting God eh. Wala ho siyang pasimula, walang wakas. Kung ang age ng mundo sa science ay sabihin na natin nasa 6 billion years, wala hong sukatan ng Diyos. Andun na po ang Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Peter, ang isang araw sa tao ay isang 1,000 taon sa Diyos. Ang 1,000 taon sa Diyos ay isang araw sa Panginoon.
Why? Because our God is not bounded by time. So balik tayo sa salitang bago magsimula ang panahon, at ang salitang bago ay pro. Ang kasahulugan ng salitang pro ay in front of or prior to. Ano ba yung salitang in front of? Sa harapan ng Diyos, nasa kanyang isip, kalooban at plano na ang mga magaganap. Ibig sabihin, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kaganapan, even evil and good. Sabi ho yan ng Lamentation, tag-araw, tag-init, tag-lamig. Sabi ng Biblia, even wicked, even sin is under the permission and plan of God to reveal His grace. So yung salitang pro, ang kahulugan niya in front of God. Nasa harapan ng Diyos. Kaya nga, yung cause, yung pinagmumulan ng lahat ng pagliligtas ay ang Diyos. Kaya yung salitang pro, bago pa magsimula ang panahon, ito yung Diyos. Alam niya lahat ang magaganap. Kaya in front of God, sa harapan ng Diyos, or prior to universe, ay salitang prior, bago pa magkaroon ng mundong ito, bago pa magkaroon ng sanlibutan, bago pa gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, pinapakita ng ating pag-aaral na ang Diyos ay nagtalaga na ng plano ng pagliligtas sa pamamagitan ng ikalawang persona, ang ating Panginoong Jesucristo. Now, what is the point? What is our point? Now, this is my point. Ito ay nangangahulugan na ang lahat ng makasalanang hinirang o pinili ay mayroon ng nakahanda na pagpapawalang sala mula sa walang hanggan na itinalaga ng Diyos. Ulitin ko po yun. Nangangahulugan ito na ang lahat ng makasalanang pinili o hinirang ay mayroon ng nakahanda na pagpapawalang sala mula pa sa walang hanggan na itinalaga na ng Diyos. Kaya sa panig ng Diyos, mayroon ng nakahanda na pagpapawalang sala sa mga pinili ng Diyos Ama na sasampalataya dahil sa gawa ng Banal na Espiritu sa ating Panginoong Jesucristo. Ang basihan ng pagpapawalang sala mula sa walang hanggan, nakaraan na inihanda para sa mga makasalanang hinirang kay Kristo Jesus lamang. So, ibig sabihin, noong pa, si Jesus po ang magiging basihan ng pagpapawalang sala ng Diyos Ama sa lahat ng makasalanang hinirang. Maliwanag po yan sa Roma, Kabanatang 4, Roma chapter 4, verse 25. Ganito ang sabi ni Apostle Paul sa Roma chapter 4, verse 25. Now listen, Roma chapter 4, verse 25. Ganito po ang pagkasabi ng banal na kasulatan. Romans chapter 4, verse 25. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Now, pinapakita ho dito ng Romans 4:25, once again, I want to read it again. Ipinapatay siya, si Jesus Christ, para saan? Dahil sa ating mga kasalanan. At muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala.
The death and the resurrection of Jesus Christ is the basis of our justification. Nothing else, nothing more. That's why we always confess and believe in our church as our confession, Solus Christus, Christ alone. At paano na ang makasalanang hinirang ay mararanasan ang literal na aganapan ng pagpapawalang sala ng Diyos kay Kristo Jesus? Paano? Kasi yan po yung sinasabi ng binasa natin sa Romans 4:25, no? The death and the resurrection of Jesus Christ is the sole cause why we are justified. So the question is, paano na ang mga makasalanang hinirang ay literal na mararanasan ang pagpapawalang sala ng Diyos kay Kristo? Nais ko pong sagutin ito. Ito ay inilalapat o inilalagay sa oras na ang makasalanang hinirang ay ni-regenerate. Ang salitang ni-regenerate, binago. Binorn again. Sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu na nagbibigay sa taong ni-regenerate o binorn again o binago ng Espiritu Santo ng pananampalatayang nakapagliligtas, saving faith. Pagkakalooban siya ng banal na Espiritu ng repentance, pagsisisi. Kapag ang isang makasalanan ay nakaranas ng regeneration, yung sinasabi ni Jesus Christ, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kailangan munang mayroong mabago sa kanyang puso, sa kanyang pagkatao. And this is the work of the Holy Spirit. Amen. Na nagbabago ng puso natin. At ang banal na Espiritong ito, ang nagkakaloob ng pananampalatayang nakapagliligtas, ng pagsisisi, at ang Diyos ay i-declare. Yung ating dineclare ay dideklara na ang taong ito ay napawalang sala sa pamamagitan ng isinalin na katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. So nakita natin yung word na pagsunod ni Jesus Christ kanina na hindi natin kaya kasing sundin ang kautusan. Yan ang hinihingi ng Diyos para masave tayo. Na kumpleto nating sundin ang kautusan. Yung 613 na law. Pero si Jesus Christ, perfectly and completely nasunod niya ang kautusan. That is active obedience. Yung passive obedience, nakita natin, ginusto ni Jesus na akuin niya ang kaparusahan na sana sa atin, dahil hindi natin kaya sundin ang kautusan, ginusto ni Jesus na akuin yon para hindi tayo maparusahan. That's why the basis of our justification o pagpapawalang sala in Romans 4:25 is the death and the resurrection of Jesus Christ. Kaya nga yung iba sinasama yung burial. Kaya makikita natin sa 1 Corinthians chapter 15, kamatayan, pagkalibing, at kanyang pagkabuhay. So sa pamamagitan ng pag-born again, pagre-regenerate sa atin ng banal na Espiritu, sa ating patay na spiritual na aspeto, malinaw na ang banal na Espiritu ang tumarabaho at gumano sa atin. At dahil ginawa ng banal na Espiritu yon, pinagkatiwalaan, binigyan niya tayo, niregaluhan niya tayo ng pananampalatayang nakapagliligtas.
Nilagyan niya yung puso natin ng pagsisisi sa lahat ng ating mga sala. At sa pamamagitan nun, inilagay ni Jesus sa atin ang kanyang pagiging matuwid. Kung kaya nakita yon ng Ama sa atin at dinilagyan niya tayo matuwid at napawalang sala sa kanyang harapan. Kaya po, ang sabi ng Article 23 ng Belgic Confession sa ikalawang sakno ay ito. The second paragraph, and I quote, kung kaya lagi namin pinangahawakan ang batayang ito. Yan ang batayan natin, si Kristo. At ipinalalagay ang lahat ng kalwalatian sa Diyos. Nagpapakumbaba kami sa harapan niya at kinikilalang gayon nga ang kalagayan namin. Nang walang pagpapanggap at pag-aangkin ng anumang merito mula sa amin. Umaasa at nagtitiwala sa pagtalima ni Kristo lamang na ipinako sa krus na nagiging amin kapag kami ay nanampalataya sa Kanya. So that is second paragraph of Article 23 of Belgic Confession of Faith. Now, this is the point. Ang pananampalataya ay hindi pwedeng alisin sa kaligtasan. Ulitin ko, ang pananampalataya na nakapagliligtas ay hindi maaaring i-miss out sa salvation o alisin o iumit o tanggalin. Dahil ang pananampalataya ay instrumento na ibinigay ng Panginoong Diyos upang matanggap natin ang lahat ng ginawa ni Kristo. Kaya yung pananampalataya, mahalaga siya sa kaligtasan natin. Subalit ang pananampalataya mismo ay hindi nakapagliligtas. Ang pananampalataya ay instrumento upang salinan at lagyan ng laman ng ating pananampalataya o proposition natin kung sino si Jesus. Kaya kung wala ang pananampalataya, hindi tayo makalalapit sa tama at maayos na relasyon natin sa Diyos at walang anumang darating sa atin ng anumang ginawa ni Jesus Christ na dapat ay para sa atin. Nawa niyo? So, maliwanag na pinapakita rito, mga kapatid, kapag ang Panginoon ay nagbigay ng pananampalataya, kapag ang Banal na Espiritu ay nagbigay ng pananampalataya sa atin, ang Panginoon din at ang Banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng liwanag sa ating mga buhay upang makita natin kung sino tayo. That's why, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Matthew chapter 5, verse 8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sa pamamagitan po ng liwanag ng Banal na Espiritu, tayo na dating makasalanan sa harapan ng Diyos ay magkakaroon sa ating puso ng pagluha, ng pag-iyak, ng kalungkutan dahil sa ating mga kasalanan. At nagkakaroon tayo ng pasimula ng paghahanap, ng pagkakaroon ng pagiging namimiss natin ang ating Panginoong Diyos. Yan ang ibig sabihin po kung bakit kailangan nating maintindihan ito. That's why, if there are professing Christian in our church, sa ating church, o saan mang paniniwala na mayroon silang pananampalataya sa Diyos,
Subalit di nila naranasan ang pag-regenerate, pagbabago, pagbo-born again, pagbibigay ng spiritual life, ng banal na espiritu sa kanilang mga puso. At di nila naranasan ang pananampalataya na kaloob ng banal na espiritu. At hindi nila naranasan ang pagsisisi sa kanilang pagiging makasalanan. At hindi nila naranasan ang totoong pagpapawalang sala ng Diyos sa kanila. Hindi nila mararanasan at matatanggap ang liwanag na kaloob ng banal na espiritu sa kanilang buhay. Hindi nila mararanasan ang kalungkutan sa kanilang puso dahil sa kanilang pagiging makasalanan. At hindi nila hahanapin at mamimiss ang Diyos sa kanilang mga buhay. Yan ang gustong ipakita sa atin ng ating pag-aaral. The moment you experience regeneration at pagiging isang born again, that is the starting point na magkakaroon ka ng kauhawan sa mga bagay na spiritual at magkakaroon ng desire na mayroong tinatawag na parental guidance and nursery sa iyong buhay. Saan ka po nakakita ng isang bata na sanggol na pinanganak ng kanyang magulang na dumipende na sa kanyang sariling kakayanan at hindi na nag-desire na uminom at kumain ng gatas na spiritual. Saan ka nakakita ng isang baby na habang panahon ang kinakain niya ay gatas? Saan ka nakakita ng isang pinanganak na hindi siya nagdepende sa kanyang magulang o sa kanyang parents, sa kanyang family? Wala akong kayo makikita na. Sa spiritual na aspeto, yan ang turo ng banal na kasulatan. Sabi ho ng 1 Peter chapter 2, maging gutom at uhaw kayo sa spiritual na gatas. Sabi ni Jesus, sa tinapay, nabubuhay ang tao at hindi siya nabubuhay para sa tinapay lamang. Literally, tao kailangan niya ng tinapay, pero kailangan niya ng Word of God. Spiritually. Sabi ng Book of Hebrew, hindi lang tayo kakain ng gulay, dapat kumakain tayo ng karne. So, justification by faith alone is the basic teaching ng buhay mananampalataya. Kaya nga ang problema po, kapag hindi malinaw ito sa isang totoong nagkukonfess na may pananampalataya sa Diyos, ang taong ito ay hindi magdidepende sa Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Kaya magiging tamad sa kanyang spiritual life, walang sigla sa kanyang pananampalataya, siya ay nasusunod sa kanyang sariling kagustuhan, hindi siya mapayuhan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Because the reality, hindi sila na-regenerate, hindi sila na-born again. I tell you the truth. That's why binigyan ng emphasis dito na by the light of the Holy Spirit, we become ungodly before God. We will weep because of our sin and we will begin to miss the Lord. Yun yung gusto ipakita rito. So, meaning, totoo na ang mga makasalanan na pinili ng ating Panginoong Diyos ay nakahanda na para sa kanila ang pagpapawalang sala mula pa sa walang hanggan. At ito ay literally na ginawa ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang kamatayang pagkabuhay at upang nasa ganon, tayo na kanyang ibo-born again, tayo na kanyang i-regenerate, ay magkaroon ng tunay na katiyakan o assurance ng buhay na walang hanggan. Kailan ito natin natanggap? Kailan natin ito tatanggap? Only when we, with believing heart, may accept and rely and rest upon the obedience of Christ. So natanggap natin, mga kapatid,
ang pagpapawalang sala ng Diyos sa atin nang tayo ay naniwala mula sa ating mga puso at tinanggap at nag-rely tayo sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung gusto ipakita rito. Kaya, sabi ko ng Belgic Confession of Faith, Article 23, pagpapatuloy doon sa second paragraph, ganito ang pagkasabi. Now listen, and I quote, ito ay sapat upang matakpang lahat ang aming mga kasalanan at makaharap sa Diyos ng may pagtitiwala. Pinalalaya ang konsensya sa takot, sindak at pangamba, na di kailangang sumunod sa ehemplo ng aming unang ama na si Adan, na nanginginig at nagtangkang itago ang sarili sa pamamagitan ng pagtatakip ng mga dahon ng igos. So galing ito sa Genesis chapter 3. Nang si Adan at si Eva ay nahulog sa kasalanan, hindi sila makaharap sa Diyos. Punong-puno sila ng takot, punong-puno sila ng kahihiyan sa harapan ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan na ginawa. Upang hindi sila magtago, upang hindi sila matakot, ano ginawa nila? Tinakpan nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng dahon ng igos upang makaharap sila sa Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, that is the first time na ang tao ay gumawa ng pagtatakip sa kanilang sariling kasalanan sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos yun. Kaya yung Genesis chapter 3, andito rin po yun, verse 21, we know that all our fig leaves are not able to give deliverance, but that only the righteousness of Christ can save us, as Genesis chapter 3, verse 21. Nakita niyo po yan? Sinasabi ko po dito, lahat ng itinatakip natin sa ating sarili, para matakpan natin yung kasalanan natin, di ba? Minsan, pag may kasalanan tayo, nagiging mabait tayo. Nagiging mapagbigay tayo. Minsan pag may kasalanan tayo, parang tingin natin active na active tayo sa church. Pag may kasalanan tayo, napaka-behave natin. Kahit ano pa pong pagtatakip natin. O pagtatakip ng isang tao na wala pang relasyon sa Diyos. Sa kanyang pagiging makasalanan, wala pa rin pong katwiran na magagawa yon sa harapan ng Diyos. In other words, good works cannot be saved. I tell you the truth. Good works cannot be saved. This is the symbol of fig trees or fig leaves na itinakip ni Adan at ni Eva sa kanilang sarili. And God, ang Diyos hindi niya pinahintulutan ito. Ano ginawa ng Diyos? Pinatanggal niya yun. At ang sabi ng Genesis chapter 3 verse 21, napakasimple. Nagpatay ang Diyos ng hayop. At kinuha niya ang balat nito at ginawang damit at pantakip sa katawan ni Adan at ni Eva. And that is the symbol and the reality that is the righteousness of Jesus Christ. We are clothed by the righteousness of Jesus Christ dahil sa kanyang kamatayan. Mga kapatid, tayo na mga mananampalataya ngayon, pag tinitingnan tayo ng ating Panginoong Diyos, yung salvation natin hindi nakabase sa ating good works. Ang salvation natin ay nakabase sa binabanggit kanina dito na we are justified in Romans chapter 4 verse 25. Pinapatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang tayo ipapawalang sala sa harapan ng ating Panginoong Diyos. And yet, ang Diyos nagmamasid sa atin. Binabantayan tayo. Tinitingnan tayo because we are His under ruling grace sa ating mga buhay. Na tayo
ay hinahanap ng Diyos sa atin ang pag-iyak natin sa Kanya na, Lord, tulungan mo ako sa anumang mga kasalanan at kahinaan na meron ako sa aking sarili. At di tayo nagre-rely sa ating kakayanan, subalit tayo ay nagre-rely sa magagawa ng Diyos at magagawa ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Hindi po natin matatakpan ang anumang kasalanan bilang mga anak niya na meron tayo. Alam niya ang uri ng lahat ng ating pamumuhay. Alam po niya. Huwag po natin i-justify bilang mga anak niya kung meron tayong nagawang kasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hanapin at hingin natin ang kanyang grasya na bilang anak niya ay patawarin niya tayo at mapagtagumpayan natin ang lahat ng kahinaan na meron. Hindi natin pwedeng ipagtago sa Diyos ang anumang bagay na ginagawa natin. At yan ay maliwanag na pinakita, dito po ako magwawakas, sa sulat ng Apostol sa Hebrew chapter 4. Sa Hebrew chapter 4, sinabi po ng author ng Hebrew ang mga pangungusap na ito. Verse 13. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusunod. So mga kapatid, yes, we are justified. Pinawalang sala dahil kay Kristo. Pero hinahanapan tayo ng Diyos ng pamumuhay ng mayroong katwiran. So nakita natin ang question. Ang Diyos ba, sa panig niya ay may nakahanda ng pagpapawalang sala sa lahat ng hinirang na makasalanan? Nakita natin based on 2 Timothy, yes, meron na po. Pero, upang mangyari yon sa buhay ng isang tao makasalanan, kailangan niya na maranasan ang pananampalatayang nakapagliligtas. At yan ang trabaho ng Banal na Espiritu sa buhay ng makasalanang hinirang. So nakita natin ngayon, napakaliwanag na pinag-aralan natin sa ating punto ng pag-aaral ngayon, ang ikalawang bahagi na pagpapawalang sala ng Diyos sa atin kay Kristo. So the basis of our justification is Christ alone. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap. Papo, nagpatibay ito ng aming pananampalataya at relasyon sa inyo. Na lagi namin ninanais sa aming mga puso na makapabuhay ng mayroong katwiran at kabanalan sa inyong harapan. Katulad na sinasabi ng Romans chapter 1, the righteous shall live by faith alone. At yun yung dapat na makita niyo po sa aming mga buhay. Lord, nawa bilang mga anak ninyo, yung katwiran na meron kami ay may pamuhay po namin sa aming mga buhay. This is our prayer. In Christ's name, Amen.